Good day everyone. Today, I will be creating an f function. But before that, I will be define what is f function. So the f function in Excel performs a logical test, returning one value if true and another if false. It has three parts: the logical test, the value if true, and the value if false. It can be combined with functions like AND, OR, and NOT for more complex tests. The f function is important in education because it helps automate grading, personalize learning, and create interactive educational tools, making teaching more efficient and tailored to student needs. The f function is important because it introduces decision-making into programs and formulas, enabling conditional logic, automation, flexibility, and better problem-solving across various applications. And now, we will start to create an if or f function. First, here in the first column, maglalagay tayo ng name of the students. And now, we will start put a name of the students here in column A. So here, here in column B, maglalagay tayo kung sa akin, ang ilalagay ko ay quiz out of 15. So, dito, ilalagay ko kung ilan yung kuhang quiz ng mga students dito sa column A. So, for example, lalagyan natin ng 14 out of 15 si Ralph. Tapos, dito, susunod lang natin. Isa lang itong mga sample na mga kuha ng mga bata. Di naman sa column C, ang ilalagay ko dito ay yung mga summative test ng mga bata. Pag ganito na, pwede natin siyang i-drag para hindi maputol yung summative. Tapos ilalagay natin yung score na kuha ng mga bata, summative. Ilalagay ko na out of 30, 24 yung kuha ni Ralph. Tapos, dito naman, dito naman sa column D, ilalagay ko dito yung mga exam ng mga bata or score ng mga bata sa kanilang exam. So, itong exam, it consists of 50 items. So, si Ralph, nakakuha siya ng 42 out of 50. Dito naman sa column E, ilalagay natin yung total ng mga bata or total ng kanilang quiz
kanilang summative at exam. So, ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng formula dito sa taas. Dito, fx. So, ilalagay natin ang formula para makuha natin yung total ng kanilang quiz, summative at ang kanilang exam. So, una, equals, and their sum, open parenthesis, pindutin natin yung quiz, tapos ide-drag natin hanggang sa exam. Pagkatapos, close parenthesis, then enter. So, yun na. Ito na yung kabuuang kuha ng mga bata. Tapos, ide-drag natin siya pababa para magiging copy na ng mga bata yung kanilang total. So, ganito na. Automatic na siyang magre-result ng kanilang mga exam. But bago yun, pwede rin natin itong gawing pinutin lang natin yung students, tapos i-drag natin sila at pindutin yung alignment. Yan. Dito naman sa column F, ilalagay natin dito yung average. Dito na natin makukuha kung yung mga percentage or average ng mga bata na kuha nila dito sa kanilang quiz, summative at exam. So, ang ating gagawa na naman tayo ng formula. So, ang gagawin natin ay equals, open parenthesis, bago yan, equals, average, open parenthesis, pindutin natin yung quiz, summative at exam para malaman natin kung ilan ang kanilang average. Pagkatapos ay close parenthesis, then enter. Yun na. Pareha kanina, itadrag natin yung cursor pababa at magiging automatic na yung kanilang result. So, pwede natin itong gawing 2-digit or 3. Yan. Ngayon naman, dito sa column G, dito na natin ilalagay kung pass ba or fail ang mga bata. But bago ang lahat, maglalagay muna tayo ng conditional formatting para malaman natin or ma-identify natin kung papasa ba or babagsak yung bata. So, lagyan natin ng color. Yung pass ay kulay green at yung fail naman ay kulay pula. So, dito sa format cells that contain the text, lalagay natin yung pass. Then, mag-custom format. Ilagay natin yung green para sa pass. Okay. At balik din natin para sa fail. Lalagay naman natin dito ay fail. Custom format and kulay pula. Yun na yun. Pagkatapos, dito naman sa fail ay susunod tayo ng format or formula. Dito is equals the if. Dito na papasok yung f function. If, open parenthesis, the average. I-click natin yung average. Tapos, less than, at yung ano ba yung gusto mong maging pasado na grado dito. So, para sa akin, ang ilalagay ko ay ang ilalagay ko dito ay 20.
tapos comma. Pagkatapos ay ilalagay ko yung 20 pababa ay fail at yung 20 pataas ay papasa. And then, close parenthesis. Then, enter. Yan na. Nagiging pass na yung 26.667 dahil ang inalagay ko ay 20 yung 20 pababa yung fail at 20 pataas yung pass. At pareha kanina, atin lang ide-drag. Yun na. Nagiging automatic na yung paglabas. So, ang 24 ay pass. Yung 19.3 is fail kasi bababa siya ng 20. Tapos, 18.66. Tapos, 25.33 ay pasar. Then, 19.66 naman, fail. Then, 25.66 pass. 31.66 is pass. And 15. The average 15 is fail. And, yun na. Ginawa nating F function, it is a formula-based pass or fail system automates. So, it standardizes and makes student assessments object and transparent. It reduces manual work, ensures consistent grading, and allows for quick updates based on a clear performance threshold. And that's all. Thank you.